na-late ka sa appointment, na-late siya sa appointment, di dapat siya yung may kasalanan. Sabi niya, naghintay ako ng matagal dito. Hindi ko na napasukan yung trabaho ko. Nagalit yung amo ko sa akin. Siyang may kasalanan ha, ikaw yung nagre-reklamo sa kanya. So ano yung gaslighting? Ang sasabihin niya sa'yo, bakit sinabi ko ba sa'yo yung alas 2? Di ba hindi ko naman sinabi sa'yo yung alas 2? Hindi, sinabi mong alas 2. No, hindi. Ang sabi ko sa'yo, magkita tayo doon. Hintayin mo ako. Pero hindi ko sinabing alas 2. Naintindihan niyo po? Magdadat. Oo, sabi niya, pero sinabi ko ba sa'yo yung alas 2? Oo nga, no? Hindi naman pala niya. Pero sinabi niya actually, alas 2. Kumbaga nililito ka niya lang. Okay, ito. So pagdating po sa Diablo, ng Diablo, sabi niya kay Eva, sinabi ba ng Diyos sa iyo? Sabi niya, and he said to them, has God indeed said you shall not eat of every tree of the garden? Take note, sabi niya every tree. Ang sabi po ng Panginoon sa chapter 2 verse 9, sabi niya, and out of the ground the Lord God made every tree to grow. Every ano po? Tree to grow. That is, what is that? Pleasant to the sight and good for food. Ano po yan? Every tree. Sabi niya dito, sinabi ba ng Diyos? Chapter 3. Sandali, sinabi nga ba ng Diyos? Nagets niyo po? Okay. And then, and the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat. Tama po? Tama yung sinabi niya o hindi? Tama. Yung ba sinabi ng Diyos? Yes, go to chapter 2, verse 9. Sabi niya, yes. Sabi niya dito, the tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Sabi niya. Tapos, sabi niya dito, kung titignan mo, huwag kang kakain nung punong kahoy na nandun sa gitna. Kasi sa araw na ikaw ay kakain, ano mangyayari? Oh, let us read chapter 1. Okay? Chapter 1 ba yun? Chapter 2, nasaan ako? Verse 17. Yes, thank you. Basahin po natin. 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. Verse 16. But of the tree you shall not eat. Sabi niya, the knowledge of good and evil you shall not eat. Maliwanag po. Pagdating sa chapter 3, anong sabi ng woman? Come on. Verse 3. Chapter 3, verse 3. Ano po nakita nyo doon? Anong difference sa chapter 16 ng chapter 2? At Genesis chapter 3, verse 3. Huwag niyong iipuin. Okay. Ano po ang dinagdag? Huwag nyong ipuin. Baka kayo mamatay. Sinabi ba yun ng Diyos? Yes. Bakit kaya dinagdag yun? Bakit kaya dinagdag ni Eva yun? Ito po yung tinatawag na anatomy of sin. Ano yung ibig sabihin ng anatomy? Ito yung steps bakit nagkakasala ang tao. Kasi nagkakasala ka lang sa isang bagay na mayroon kang interest. Sa bagay na wala kang interest, hindi ka matutukso. For example, mahilig ka sa maaasim. Sinasabi pa lang dilaw na mangga na hilaw, naglalaway ka na. Sinasabi pa lang. Bakit? Kasi gusto mo eh. Pero kung ikaw hindi ka mahilig sa maasim, kahit iharap sa iyo, hindi mo papansinin. Si Eva, sabi niya, wag mong pupuntahan, wag kang kakain, siya may interest. Kasi gusto niyang hipuin. Okay? Kapag
Merong isang Pilipina, pinaalis sa amo. Bakit? Kasi lahat ng mga barya ay nawawala. Iniipon niya. Iniuuwi. Bakit ang nasa isip? Kasi total barya-barya lang naman. 5 francs. Nakita nyo, kung naipon yung 5 francs, sabi ng amo, kung ito ay hindi siya faithful sa maliit, okay? Ako po ay nasubukan kong nagtrabaho kagaya ninyo. Kasi umalis akong pagkapastor noon. Okay, na-discourage ako, pero salamat sa Panginoon, pinabalik ako. Okay. Sinubukan kong magtrabaho dahil wala akong pamasahe pa uwi ng Pilipinas. Kailangan kong mag-ipon para may pamasahe ako pa uwi ng Pilipinas. Yung mga alahas nila, mga pera, bahala nang hindi ko yan mapunasan. Hindi ko ginagalaw talaga. Hindi ko ginagalaw yan. Maliban kung sabihin niya, Birds, bakit hindi mo ginalaw yon? Yung pupunasan ko. Okay po, kapag may nahulog, di ba maglalaba ka minsan? Yung pantalon o yung ano, may 100 euro, 50 euro. Talagang nilalagay ko dun sa ibabaw na no. Why there is 50 euro there's verse? Sabi niya, because I took it from your pants. Okay. So susunod, ang gagawin niya, okay, take it away. That is yours already. Gaganon siya. Pero hindi mo gagalawin na hindi. Sinabi. Pero si Eva, bakit niya ginalaw? Sinabi niya, is that curiosity? Interesado siya. Hinipo niya eh. At alam niya na kapag hinipo niya, tuloy-tuloy na yan. Okay po? So, in short, yun ang anatomy ng kasalanan. Kung ayaw mo ng kasalanan, huwag mong lapitan. Siya, nilapitan niya. Ang susunod, pag nilapitan mo, hihipuin mo. Susunod, kakainin mo na. Ikaw ngayon ay tapos ka sa kaaway. Kasi pinainan ka, tuloy-tuloy na yan. Okay, now, but there is good news. Ano yung good news? So, ang nangyari, lahat ng ginagawa natin, may resulta yan. Anong resulta? Pinalayas sila sa Garden of Eden. Oh. Dapat katapusan na. Pero napakabuti po ng Panginoon. Bakit sila pinalayas? Ganito yung sinabi ko. Kasi ang gusto ng kaaway, forever kang nabubuhay na suwail o matigas ang ulo, makasalanan. Kasi 3 klase ng punong kahoy meron doon sa Garden of Eden. Punong kahoy, kaimito, santol, mangga, lansones, durian, lahat ng gusto nyo kainin nandun. Unang grupo na pwedeng kainin. Every tree that is good for food. Okay? Pangalawa, the tree of life. Nasa garden, sa gitna ng garden. Pangatlo, the tree of pagkakaalaman ng masama at mabuti. Okay? Ang kinain ni Adan at Eva, yung pagkakaalaman na sinabi, huwag niyong kakainin. Okay po? Pero, ito, walang problema eh. Kainin mo santol, mangga, kahit araw-arawin mo, walang problema yan. Kasi binigay yan eh. Pinahintulot. Itong isa, pinahintulot din to. Puno ng kahoy ng buhay. Kasi yung buhay natin, nakasalalay sa ibibigay ng Diyos. Ngayon, ang gusto ng dyablo, ikay kumain ito para maging makasalanan ka at the same time kumakain ka ng puno ng buhay. Ikaw ay hindi mamamatay na makasalanan. Nagets niyo po yun? Yun ay protection sa atin. Kaya inilayo sila sa Garden of Eden. Bakit? Halimbawa, ikaw ay may sakit na malala. Okay, nagnanana. Hindi ka mamamatay. Habang buhay kang nagdudusa. Di ba? Kung masakit ang ulo mo, masakit ang tiyan, di mo maunawaan kung anong nararamdaman mo. Kung minsan, kung hindi ka man lang gagaling, gusto mo mas mamatay ka na kaysa naman sumasakit ng walang tigil. Nasubukan nyo po yun, sumasakit ang ulo nyo for 2 days. Mag-take ka ng Doliprane. Mawawala ng konti, babalik na uli. Tapos yung sakit ay pumipitik. Yung ulo. Eh kapag gano'n, mabuti patay kaysa walang tigil, di ba? Now, protection. Pero ang good news ay ito po.
Anong klase ng puno ang nandun? Fruit. Lahat ng prutas na pwedeng kainin. Tree of life. And yung pagkakalaman. Okay. Yung pagkakalaman ng mabuti at masama, wala na yon kasi binaha yun. Wala na yon kasi wala ng Garden of Eden. But how about the tree of life? Nawala din ba yon? Yes, nawala. Wala na doon. Nasaan ba ang Garden of Eden? Doon. Sa Middle East. Okay? Wala na yon. Pero ito po. I want you to go to Revelation. Go to Revelation. Ang Revelation ay may 22 chapters. Ito. Chapter 22. Last chapter. Look. Saan matatagpuan ang Tree of Life? Saan unang nabanggit? Genesis, anong chapter? Chapter? Ano po? Chapter 2. Chapter 2 ba? Yes. Oh, sige, assignment nyo po yan. Read chapter 22 verse 1 ng Revelation, last book of the Bible. We are talking about the first book of the Bible and the last book of the Bible. What do you have in the last book of the Bible? 22. Yes, verse 1 and verse 2. Revelation 22 verse 1 and 2. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bukos na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Verse 2, sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay Wow. na namumunga. Sige po, tuloy. Namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. So what kind of tree ang nandun? Hindi nyo po nakikita? Anong puno? So ito po yung napakaganda. Anong puno? It is a restoration. Kung ano yung nawala, Tree of life. ay tinutuloy ng Buhay ng walang Panginoon. hanggan. Kung naging palpak siya, kaya Dan at Eva, Yun ang ano niyan, sa buhay. pamamagitan Puno ng ng Panginoong ng Jesus. buhay na walang hanggan. ay ano, ay babalik po yun. O, ulitin ko, anong ibig sabihin yan, Pastor? Para sa akin po itong ibig sabihin. Pinakita niya na yung nakaraan para matuto tayo. Ipinakita niya yung hinaharap para mag-aim ka papunta doon. Ibig sabihin, itong buhay natin dito ay hindi na ipanganak ka, tatanda ka, uuwi ka sa Pilipinas, mamamatay ka, wala na. No! Ang buhay natin sa mundo ay istorya po ito ng Panginoon at ng tao. Ang gusto niyang sabihin, ikaw at ako may patutunguhan. Ipinakita niya na in advance. So kung ikaw at ako hindi pa rin maliligtas, desisyon mo na yon, kasalanan mo na yon. Kasi sabi niya, ibinabalik ko na nga. Okay? Basahin niyo po ang chapter 22 yan ano? Verse 4. 22 verse 4. And they shall see his face, Wow. and his name shall be in their foreheads. Ano daw? They shall see His. Si Adan at Eva ba ay nakikita nila ang face ni Jesus Christ? Ng Panginoon? Oo. Come on. Come on. Bakit nung ginawa ba si Adan bulag? Come on. Excuse me, Pastor. Hindi po ba't nasabi wala namang makakatawa? Sa Ama. But sabi ni Jesus Christ, don't you know that the angels they behold the face of the Father in heaven? You see? Tayo hindi. Kaya sabi niya, bakit mo ko tinatanong? May pakitang ano, sabi niya sa Libro, kung nakita niyo na ako, nakita niyo ang Ama. Sabi kay Jesus Christ. Pero hindi niyo ba alam? Sabi niya, the angels in heaven, they always behold the face of the Father. Okay? Yeah. Si Jacob, anong sabi niya? Si Moses, bakit nagliwanag yung mukha niya? Because he saw God face to face.
O, sample. Hindi ako si Jesus Christ. Ako yung manlalalang. Halimbawa, paano ginawa ng Panginoon ng tao? Gumawa siya ng Lupa. Putik. tapos sinulba. Tapos siningan ng buhay. Nung nagmulat ang mata ni Adan, sino ang unang nakita niya? Creator. Come on! God. The creator. Come on! The creator. Ha? Bakit nakakatakot bang mukha ni Jesus? Hindi. No one Sabi can see doon, and live. the lovely face of Jesus, Mrs. White said, you will see the lovely face of Jesus Christ. You see that? So, ito, bakit? Oh, isa pa. Imagine niyo ito. Dahil Genesis, balik tayo. Then I will end this. kasalanan mo rin. Kaya nakita ni Adan. Yes, let us look at this. After sin, hindi na. Genesis, chapter 3, verse 8. Sino pong gusto bumasa ng verse 8? Narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halaman ang Bible dyan? I-download mo. nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa para pa ng Panginoon Diyos May ano sa pa. pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Okay. Sino yung naglalakad? Yung tinig o ang Panginoon? Panginoon. Yung tinig narinig. I-download mo man dyan Bible na. Pero yung naglalakad, sino? Yung tinig o ang Panginoon? Yung may-ari ng tinig? O, nasaan yung tinig? Nasa gitnaan ng mga alamanan? Yung Panginoon yun. So why again? Because we have a personal God. We have the God the Father, the Son, and the Holy Spirit. And Jesus Christ, the Creator, is what? Ano? Dwells the Godhead bodily. Siya yung nakikitang Diyos. Kaya sabi niya sa John, we saw Him. John chapter 1:14. 1:14 of John. Oo, hindi ako marunong. Diba? Yes. At anong nangyari? Yung bata? Okay. Verse 1. 1 verse 1. Chapter 1 verse 1. Ano yun? John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. In the beginning Ano was yun? the Word. And He was in the beginning the Word. Mhm. Logos. Mhm. Meaning what? The Creator. Yeah. Okay? Logos the Word. But it's not the Word nga na lumalabas sa bunganga. He was the wisdom. Okay? He was He was the creative, the initiator of the creation. At siya nagkatawang tao at nakita natin at nakapiling natin. And that is Jesus Christ. So again, when Jesus Christ formed Adam and Eve, nakita po pagbuklat niya, it's Jesus Christ. So the story of Genesis to Revelation, pag naligtas ang tao, and we shall see His face. Sa Revelation chapter 22 verse, anong nabasa natin? Diba nabasa nyo? In the midst of the garden is the tree of life, and we shall see His face. Kaya sabi niya sa 22, come Lord Jesus, come. Who is that? Jesus. Jesus. So, yung babalik, that is Jesus Christ. But, makikita lang natin ang Panginoon, una, kung Siya ay ating Panginoon ngayon, kung tayo ay handa, at tayo'y namumuhay na mga anak ng Diyos. Sino yung nandun sa simbahan nung nag-sermon ako? Na-remember nyo yung sinabi ko na merong isang Pilipina pinatawag ng amo? Ha? Sabi, yung pumapasok imbes na 7:30, 7:15 nandun na sa bahay ng amo? Anong ginagawa niya? Bakit palaging maaga? Tapos pinatawag siya ngayon ng amo kasi may problema yung amo. Sabi niya doon sa kanyang girl, request sana ako sa iyo. Yes po sir, ano po yung request niyo? Sabi niya, alam ko na ikaw ay didinggin ng Diyos kasi nakikita kita. Ano pong ginagawa?
Kada umaga, wala pa yung amo, wala yung amo, doon siya pala doon sa sala ng kanyang amo. Alam niyo anong ginagawa? Nananalangin, lumuluhod. Every morning for how many years nakikita ng amo dahil may CCTV, hindi alam nitong Pilipina. Kaya nung magte-take ng bar exam yung Pilipina sa law, kasi nag-aaral ng pagka-law ng Italian, sabi niya, please pray for me. Gusto ko ipag-pray mo ako kasi alam ko na you are a child of God. Sabi niya, alam ko papakinggan ng Diyos kasi every morning nakikita kita doon sa monitor na nananalangin. Okay? Gets niyo po? So only a person who knows God now can see Jesus Christ when He comes. Kasi dalawa ng klase. Yung sabi, hindi lahat na nagsabi, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Pag sinabi, di ba Panginoon, ganito, I don't know you, go away. But only those friend ni Jesus Christ, dito pa lang. So have a relationship with God. Not only you will eat the tree of life na nawala sa Garden of Eden, but again, you will see Jesus Christ face to face. Yun ang gusto ko. Alam niyo po, sabi ko nga, kahit nasa dulo ako, sulok ako ng langit, kahit hindi na ako makita, una, importante langit. Pangalawa, importante makita kong Panginoon, kahit nasa malayo ako. Kahit hindi niya ako mapansin. Basta importante, masaya na ako na nasa langit ako. Bakit? Sino ba naman ako para maligtas? Sino ba naman ako? But yung idea na naligtas ako, kahit malayo ako, kahit hindi na ako doon malapit sa trono, okay lang yun. Importante, nandun ako at makita ko yung Panginoon. Okay? So I don't know if we will see each other again, but I hope from now on, until Jesus comes, please, make a commitment. Lumapit po kayo sa Panginoon. Yun lang po ang ating safety. Okay po? So, I don't know if you have question, but I want to leave po yung mga isiping kagaya nito. Mga pangako ng Panginoon. And I hope that will help you as you go through life. Kahit nasa abroad po tayo. Okay po? Yeah? I think we are ready to pray. Okay. Before we leave, thank you very much po sa inyong hospitality, sa pag-aalaga po, at sa wala pong sawa na pagpunta. Salamat, Pastor. Nabuksan po puti ko. Okay, come, we will pray. We will pray for them. Wala naman siguro kayong question, ano? May question kayo, nandito sila Brother Ding, Brother Lloyd, sila Brother Dennis. Okay, tsaka mga iba pong mga kapatiran, they can help you. Lapit lang po kayo sa amin. Tanong lang kayo, pakta sila tawag natin sila. Thank you po. Visit po kayo sa Paris. Just let us know po. Kontakin niyo po kami. Maraming salamat. Pwede po sa bahay kahit 100, patayo nga lang. Ay, 20 po. Pwede, doon lang sa sala, doon tayo, meron akong maliit, halo-halo tayo. Yung mag-asawa, di patong-patong na lang. Welcome po kay La. Thank you so much. Sige po, ay po'y manalangin. Diyos ng mga bagay, mga pangyarihan sa lahat. Ako po, kami po, mag-asawa, ay nagpapasalamat po sa kabutihan, sa kagandahang loob ninyo sa pamamagitan po ng mga kapatiran ito. Nagpapasalamat po kami sa kanilang pag-entertain, pag-accommodate sa mga kabutihan po nila na ipinamalas po nila at pinakita po sa kanya. Ako po natutuwa at papasalamat na kahit po sila ay may mga appointments, may mga dapat puntahan sa araw na ito, sila po ay pumunta dito upang muling makasama po namin at kami po ay magkasalo-salo at makapag-aral muli ng inyong mga salita. Nawa Panginoon, manatili po ang mga pangako po ninyo, mga salita ninyo sa kanilang mga puso. At ito po ay magbigay ng isang goal, ng objective sa kanilang buhay. Dahil napakaganda po ng inyong pangako. Na muling babalik ang Panginoong Jesus at makikita po namin ang mukha niya. Nawa wala pong mawalay o Diyos, ang dalangin po namin ay wala pong mawalay kahit isa sa kanila. Ngunit sila po ay maging isang matibay na mananampalataya at mananalig po sa lahat ng inyong mga salita. Basbasan, bendisyon at pagpalain po sila. Kalakip ng mga mahal sa buhay na hindi po namin kapiling
mga anak ko, mga apo, mga kapatid, nawa po Panginoon, naging pagpapala po sila sa lahat po at mapuri, may tanyag po ang inyong pangalan. Nawa Panginoon, tanggapin kami, patawarin, tulungan po. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang pangangailangan. Ito po inyong tustusan, ibuhos po Panginoon. Hindi dahil kami karapat dapat, dahil kami po Panginoon ay lumalapit sa pangalan ng Panginoong Jesus na siya po ang nag-alay, nagbigay ng lahat upang makamtan po namin ang kagandahang loob na ito na nanggagaling po sa inyo. Salamat po muli at ito po'y aming inilalapit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you very much everyone. Thank you so much.